Anytime maritime. Anytime maritime. Anytime maritime. It's anytime maritime. Anytime maritime. Anytime maritime. Anytime maritime. It's anytime maritime. Hello, anytime, maritime. I miss you. And hello from New York. It's 8 p.m. here. I know it's 8 a.m. there. And I'm so happy that we're live today. We've been playing pre recorded conferences in the past weeks, but today we are live. At handa na ba kayo sa isang intelligent conversation dito sa Anytime Maritime? Sapagkat ngayon, meron po tayong napakahalagang bisita, no other than Police Colonel Ricardo I. Dalmasha, who's the Chief of Regional Management Unit 4A of the Philippine National Police Maritime Group. And the title of our episode today is Safeguarding Our Waters. So, tayo po ay mag-uusap tungkol sa ginagawa ng PNP Maritime. Today, you will get to know more about the mission of the PNP Maritime Group, what they're doing, the issues that they are facing, and definitely you'll get to know more about the maritime industry. So, tawagin na po natin ang ating bisita, Colonel Ricardo Dalmasha. Hello, sir. Wala po kami nakikita. Black pa ho siya. Wow, may manok pa. Libre manok. Talagang maaga pa sa Pilipinas. Hello, sir. Sir, ma'am, I'm having trouble with my audio. I'm having trouble with the audio. I cannot hear you. Oh, really? We can hear you. We can hear you loud and clear. Kayo po I cannot hear you, namin. ma'am. Oh, no. So, what do we do? Unmute po yung inyong mic, but we can hear you. Paano ba yun? Mika, what do we do? RMU 4A, so ibig sabihin, Batangas ba yan? Saan ba ang RMU 4A? Oh, Mindoro ba yan? Mindoro. Hello, sir. Kamusta po kayo? Ayun, yeah. Ma'am, I'm having problem with my audio. I cannot hear you. Okay. So, anong gagawin natin? Pero narinig natin ang mga manok ni sir. What do we do, Mika? Mika, you wanna play some videos first while somebody talk to our guest? Anyway, sige po, habang nagsiset up sila, kamusta po kayo? Andito po ako sa New York because graduate po ang aking anak na bunso dito sa Maritime College at nag-inspect po kami ng aking asawa ng electric ship. It's called Maid of the Mist, yung nandun po sa Niagara Falls. It's powered by ABB. It's a hybrid electric ship, and we went so that we see how it looks like, what it feels like, tahimik na tahimik, para bang sa electric cars, pero ito po ay barko. And nangangarap po kami na isang araw magkaroon po ng electric ship na sa domestic fleet dyan sa ating bayan. So yan po ang ginawa namin dito sa New York. At malapit na ako umuwi sa Pilipinas. Miss ko na. Tingnan niyo yung kuko ko. Kakahugas ng pinggan dito araw-araw. Laba, plancha, linis. Yan ho ang trabaho dito. Ang buhay Amerika. So that's why we've been playing those seminars from Marina. And maybe while I'm here, may I thank Marina for nominating me as one of the nominee for the Timonel Award of Marina. Actually, wala naman po abiso, pero may tumawag lang sa akin at nag-text na congratulations for the nomination, but I never really was notified formally. But for just the same, maraming salamat po sa Marina for
the nomination, kahit na hindi nanalo, feeling winner na rin ako. So salamat po Marina for recognizing our efforts in the maritime industry. And I look forward to many more activities when I come back. Next week po, Expo Maritime Philippines on maritime cruising in the Philippines and maritime careers that will be the SMX June 11 and 12. Punta po kayo. Magpe-present po ako tungkol sa domestic tourism. Of course, you're using FastCat. And after that, Manila Times will also have a logistics conference and we're invited to speak about decarbonization. So yeah, I'm so happy na buhay po ang ating maritime industry. Yung dating pakiramdam namin ay fragmented. Ngayon po ay parang we come together for a stronger maritime industry. And I'm really, really happy about that. So marami activity ngayong June. Well, alam niyo po, I serve also as an advisor in the Philippine National Police Maritime Group. We invite them to also provide, safety, provide security to our riding public. And PNP Maritime Group has been very, very supportive of that by, making their presence felt all over the Philippines, dun sa ating mga passenger ship. And we have received a lot of appreciation from the riding public. Yung nakakakita po sila ng men in uniform na nandun sa ating mga pangpasaherong barko ay natutuwa na po ang ating mga mananakay tungkol dyan. Just seeing the police really makes a difference. So we want to know more about what they do. That's why we invited our guest today because very active po sila at bago po ang Director General ng PNP Maritime Group. That's what we also wanted to talk about this morning. But as you can see, wala pa rin siyang audio. So Mika, ano na gagawin natin? Dahil po, naririnig na po kaya ako. Naririnig po namin kayo, sir. Thank you very much, ma'am. Nakabalik na po yung audio namin. Sorry, Okay. ma'am. Nasa labas po ako kasi nagkaroon kami ng konting emergency dito sa Bicol. Bumalik muna ako ng Bicol. Kaya andito ako sa may bahay namin. Okay. Magandang umaga po, sir. Colonel Dalmasya, thank you very much po for being here in Anytime Maritime. And habang inaayos po ang inyong audio, ako ay nag-adlib na dito. At sinabi ko nga po that I sit in the advisory group of the PNP Maritime Group. And we are happy that you are very much active in the maritime world. So, sir, pakilala ka naman at pisahan mo na ang segue ng ating pag-uusapan. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Anytime Maritime, lalong-lalo na sa aming napaka-energetic na advisory council. Ma'am, thank you very much for your extending your help to the Maritime Group, especially to our Sea Marshals. First of all, I would like to introduce myself. I'm Police Colonel Rick Dalmasya, formerly the Regional Maritime Unit 5 Chief from Bicol Region. And I've been in the Maritime Group for quite years na. Siguro 2018 po ako na-assign dito. And I've been in different assignments like the Special Operations Unit in Tawi-Tawi, having the area of Samba Sulta. And then the second Special Operation Unit, which in Palawan, with the AOR in the West Philippine Sea, kasama namin yon. And eventually, ito yung ating Region 5, yung gateway ng Bicolandia to Mindanao. And ito po, nakabalik na ako sa aming lugar, sa Calabarzon, because I'm from Calamba, Laguna, last May 20. And ayun po ma'am, ang aking sa Maritime Group, marami na po akong experience dito. At marami po tayong pwedeng i-share, especially sa mga ginagawa ng ating mga kapulisan sa PNP Maritime Group.
Yeah, sir, the first time I heard about PNP Maritime Group was in Women in Maritime. And yung mga kasamahan kong PNP Maritime Group doon, tinanong ko sila, ano ho ba ang kaibahan ng pulis na nakikita namin sa may police station, sa mga malapit sa bahay namin, mga village, barangay, may police station. PNP din sila. And then kayo, PNP Maritime Group. So, ano po ba talaga ang parang delineation ng sa kapulisan? So, you're one unit, PNP Maritime Group, you're under the PNP, but focusing on maritime. Tama po ba? Yes, ma'am. Based on our mission, ma'am, ang mission po namin talaga is to ensure public safety and security over Philippine territorial waters, rivers, including ports of entries and exits. So, any violations under the revised penal code or special laws na pwedeng i-implement ng police, we can do that. Same with the other police station. But in the ang pagkakaiba lang nga po namin nasa maritime setting tayo. Sa coastals at saka sa dagat. But hindi po natatapos doon kasi meron kami mga arrest sa kalsada, especially when it comes to violation of our environmental laws. Magtataka nga po kayo dahil maritime group, nanguhuli kami ng illegal logging because it's a violation of environmental laws. So, ayun po yung mandates talaga ng maritime group. We are about to protect the environment and most especially our seas, our waters. Ayun. Yeah, so kasama po mga fisher folks, coastal communities. Yes, ma'am. Precisely. Ayun po talaga yung ating mandato. Pinoprotektahan po natin sila, including their rights to fish. Alam naman natin na marami tayong mga challenges na nakakaharap yung mga ating mga mangingisda sa kanilang pangingisda. So, nandito po yung Maritime Group para katulong nila. Okay, that's nice. So how do you delineate po your role as PNP Maritime Group as against the Philippine Coast Guard, as against Philippine Navy? Kasi puro mga maritime yung mga yan. So paano po natin hinihiwalayan? Sabihin na lang po natin na ang Maritime Group ay yung merong police powers. Kasi Okay. police nga po kami. Okay. Police functions as usual na para idinala sa maritime settings, sa dagat, sa coastals, sa ports, at saka sa seaports or whatever. Sa mga rivers, yung police power po, like arresting criminals, violation of special laws and revised penal codes, and would be criminals. Ayun pati, yung mga gagawa pa lang. And not only that, ma'am, we also bound to protect our environment in terms dun sa mga destructive fishing o illegal fishing activities na ginagawa ng ating mga pasaway na mga kababayan din na nagdi-distract ng ating mga karagatan. And pati yung kalinisan o yung mga violation ng mga yung oil spill na yan, pwede rin po kami dyan. But anything under the sun, we can do that. We can file a case, we can investigate. So ang Coast Guard naman po, same din naman, may police power din sila. Kaya lang, they are more focused on the SOLAS, the safety of life at sea. Ayun talaga. So they can declare yung hindi ka pwedeng mawalaot kasi may mga gale warnings. Sa maritime, hindi po. And sa kanila, yung safety inspection, meron po sila. And sa Philippine Navy naman po sila yung mga gray ships natin, depending our territory. But also, they can have the police powers, pero mas priority nila in depending our territorial waters talaga against the foreign invasion or whatever. Ayun po yung atin. Pero all in all, kasi meron po tayong mga tinatawag na yung mga recent development, especially when it comes to defending our territories. Lagi pong kasama na rin dyan yung Maritime, Coast Guard at saka Navy. Depending on the situation. Merong situation 1, 2, 3. Ayun po, meron po tayong sinusunod na ganun. So all in all, isa rin lang naman po kami.
Ang pagkakaiba lang talaga ng maritime air yung police powers. Yeah, so kayo po yung makakapagsampa ng kaso, pwedeng makulong, mag-arrest, while Yes, ma'am. while Coast Guard cannot do that, and the Navy, it's not really also their duty. Yung parang hindi sakop sa kanila yon, tama? Military, parang military sila. Pero pwede naman po silang mag-file ng cases. Kaya lang ang nangyari sa kanila more on like in IUUF, admin ini-turn over lang nila sa sa BIPAR. So bihira sila yung sa magpa-file talaga sa korte, like in the police work talaga na talagang pinopolder namin yung cases namin. Ayun yung doon kami binibilangan, doon kami ini-scorean yung mga filed cases namin sa court. Ayun po. Oh, yeah. Well, you know, yun pong cooperation ng namin sa domestic shipping with the PNP Maritime Group, nakita po namin na malaking bagay yung presensya ng kapulisan dun sa kaayusan, katahimikan at pagsunod ng mga policy ng marina sa mga passenger ship, no? Kagaya ng mga petty crimes, mga bawa nagsisigarilyo sa non-smoking, mga nagpapakamatay habang naglalayag ang barko, ganyan. So, what we see is that pag meron sila nakikitang police na naka-uniforme, na nandoon, nakakatulong, no? At least yung sea marshalling function. But I have heard also that dun po sa mga illegal fishing, kayo ho talaga yung kailangan, no? Na kailangang magbantay at yung magsuweto ng mga fishing communities. Kanina po yung tinawag ninyong ano yung sinabi nyo? IUUF. You want to elaborate on that, sir? Kasi syempre, ang mga lay people, hindi naman namin alam yon. Yung IUUF. Yung IUUF po yung illegal, unregulated, unreported fishing. Ayun po yung batas natin sa Republic Act 10654. So marami pong mga sections, mga provisions po doon. Pero ayun po talaga ay pertaining sa illegal na pangingisda. Hindi nire-report na pangingisda at saka unregulated na pangingisda. Ayun po yung IUUF na tinatawag. Okay. Sa pag-upo ko po sa mga strategic presentation, yung strategic review sa inyo, ang naririnig kong laging issue ninyo, yung mga IUUF, mga nahuhuling mga fisher folks. And then, yes, my question is, I said, okay, ang daming issue na mga illegal na ganyan. So what do we do about that? Hindi naman pwedeng huli lang tayo ng huli, o huli ng huli ang kapulisan without educating them. So nagkakaroon po ba ng education sa mga fisher folks about this IUUF? I think we have to educate them so that they know, or alam ba nila, kanino trabaho ang pag-educate sa mga fisher folks about the rules in fishing so that hindi sila nagiging illegal. Yes, ma'am. Tayo nga naman, ma'am, bilang isang pulis, alam niyo naman kami, ito may kasabihan naman kami na sa amin sa karsada na not all legal are morals. Minsan, makikita natin sila, yung batas natin, masyadong harsh sa traditional nilang kinamulatan na pangingisda. Ngayon, kapag nahuli namin sila ngayon, unti-unti namin sa kanilang pinapaalala o pinapaaral sa kanila yung existing na batas at tinuturo sa kanila yung tama. Marami na po tayo mga ahensya ng gobyerno na katulad ng BIPAR, ng DENR, na nagbibigay sa kanila ng alternatibong pamamaraan upang maiwasan nila yung mga pangisda. And we are resorting to that. Nakikipag-collaborate po kami sa mga other agencies ng gobyerno para magkaroon ng alternatibong hanap buhay o itong ating mga isda. I remember one thing when I was a commander of a 2nd Special Operations Unit in Palawan. Meron po kaming programa doon na Oplan Tamilok. Ang Tamilok na po na yon, ang objective noon, those fisher folks na recidivists na nahuli namin sa illegal fishing,
ay magiging candidate for a training connected with the TESDA. And pagka nagkaroon po sila ng kasi kami po magbibigay ng candidates pag-trainingin kung ano yung available na training sa TESDA na peculiar na pwede sa lugar nila. And then after they graduated, na-finish nila yung course na yon, ilalapit naman namin sila sa government agency for employment. Actually may mga ilang mangingisda na kami na previously na mga dynamite fishing ang hanap buhay somewhere in Batarasa, Palawan, in Balabac, nasa Malaysia na at nag-abroad kasi marunong sila, may skills na sila na-acquire. So ayun yung isang mga good na nakita namin na meron pang chance those traditional fishers na nagamit ng illegal. Basta ituro sa kanila yung tama, i-guide sila kung ano yung dapat nilang gawin. So anong course po sa TESDA? What's the course or what's Marami the po, ma'am. It is not only for padre di pamilya o yung breadwinner na yung mangingisda, including our yung mga may bahay kasi baking at saka yung yung nananahimam ng damit, meron din pong course na ganon. So extended po siya to the whole family na sinasabit namin na candidate. Yung huli namin, ma'am, dati, way back in 2022 yun, yung tile layering, ma'am, napakasimple, maglalatag lang ng tiles. Nakagraduate ngayon sa may Malaysia, nakapag-abroad at nagtatrabaho doon. So iniwan na niya yung kanyang illegal activity na pangingisda. Meron siyang ibang source of income. So that ay siguro yung gawin sana ng gobyerno kasi sa hindi man natin kinamulatan na nilang hanap buhay yan. Pero dapat itulong natin sa kanila rin tama. And we're happy that the agencies of government are working together, collaborating each other para lang matulungan itong mga taong ito. Oh, that's nice. You know, I was in a conference and I was talking to Lloyd's Register Foundation, and ang research po nila, study nila shows that kung sa ferry, sa passengers ng mga ferry, ang datos pong namamatay sa isang taon ay 1,000 people ang namamatay because of accidents. Sa mga mangingisda daw po, about 100,000 lives lost because of their equipment or because wala silang equipment, sila yung naglalayag sa sarili nila. So talagang napakahalaga po na matulungan yung sektor na yan. So I'm happy to hear na may ginagawa po kayong ganyang programa na you are actually training them, you're actually guiding them to take training with TESDA, and not only them, the fisher folks, but also their families. So ang ganda po. Sana po may datos. Marami ho ba kayong natutulungan na ganyan? Ma'am, may dato naman tayo, ma'am, ngayon. Na kaya lang wala mong makuhawak na sa Palawan kasi yun. But since na nandito na po ako sa Region 4A, I will be replicating that Oplan Tamilok here in Calabarzon. Kasi meron din pong mga ganun dito. At ang kagandahan dito, napaka approachable ng ating mga chiefs ng regional agencies natin, especially ng mga LGUs. Pwede natin silang ilapit. Patulad niyan, ma'am, may mga panahon na talagang hindi sila pwede mangisda, dapat merong alternatibo yung ating local government. Yeah, that's so nice to know po, because yun nga, the people of Lloyd's Register Foundation has been talking about that, how sad they are that these are the sectors, the marginalized sector, the fisher folks, the poorest, kumbaga the poorest fisher folks and farmers, they're the poorest and the marginalized members of our society that, lack attention, support, and so, guiding them is very, very important. No? So I'm happy to hear about that. So aside from the fisher folks po, ano pa po mga issue at binabantayan ng mga Philippine National Police Maritime Group in securing our waters? Ma'am, search and rescue operations. Number one. Yan po yan sa namin. Yeah. So, kami po ay proactive po kami dyan every time na magkakaroon ng bagyo. Every time na magkakaroon ng nalalapit na sa kuna, hindi lang bagyo, pati yung mga lindol-lindol na yan. Ang Maritime Group po ay agad-agad, hindi pa man nangyayari, talagang agad-agad nagde-deploy na kami.
The recent Aghon, Typhoon Aghon, kaupo ko lang Yeah. ayun ma'am, nakita natin yung yung readiness ng RMU 4A. Kasi Aha. kung hindi namin naagapan yun, nakita namin kagad na natatama ang bagyo, timing pagtaas ng tubig. Aha. Kaya yung coastal municipalities na alam namin na mag-apekto, lumapit na kami bago pa bumaha at hindi kami makatawid doon sa area. Yung truck namin ma'am, pinosisyon na namin kagad sa malapit doon sa Nice. lugar na yun. Kasi natantya na namin, tataas ang tubig, uulan ng malakas, mapupuno yung lugar na yun. Kaya yung time na yun hindi masyadong naging mahirap ang rescue namin sa mga tao kasi naka-in place na kagad yung truck namin sa may area na malapit. Kaya nung palabas, konting debris na lang ang dinaanan, ma'am. At isakay na namin yung mga taong ni-rescue namin. So, Oh. how we react doon sa mga magiging proactive talaga po kami sa ganyan. Search and That's rescue. nice. Search and rescue, you're doing that. And you're also doing that with Coast Guard, no? Kasi Coast Guard's doing that. So, you're doing that more on the coastal communities and inland waters. Hindi dun sa open sea, more of the coastal communities. Opo ma'am, opo. Yung coastal municipalities po talaga o communities na nakikita namin na talaga maapektuhan. Doon po kagad kami nagde-deploy ng mga personnel namin beforehand na mangyari o dumating man yung sakuna o yung bagyo o ano man po. Oh, that's Talagang good to know. That's good to know. And cooperative naman po yung mga tao. In the first place, bakit kaya sila doon nakatira? Hindi pa pwedeng hindi sila doon nakatira sa sa malapit sa dagat, malapit sa tubig. Kasi delikado. Kaya nga ma'am, kasi andun na yung hanap buhay nila, malapit sila sa mga bangka nila. At saka doon na talaga ang kinagisnan nila. Yung nakita ko nga po nung araw, nung ako'y nasa Tawi-Tawi, doon talaga sa dagat nakatira yung mga badyaw. Kahit bigyan mo ng lupa sa syudad, hindi titirahin doon kasi hindi naman nila alam kung paano mabuhay sa lupa, sa tubig sila naman talaga nabubuhay. Marami po niyan sa Tawi-Tawi, na ganyan. Community po ay nasa tubig talaga. Oh, talaga? Opo, ma'am. How interesting. Naalala ko po, nag-outreach po kami sa isang community nga ng Bajau sa Batangas. At and the reason why we did an outreach is because I was in Fastcat and then nakita ko po yung mga Bajau, 'di ba? Yung may bangka silang maliit, karga nila yung buong pamilya nila. And then humihingi sila ng barya dun sa mga pasahero ng barko. So, ang gagawin nila, magpapatapon sila ng barya. And then, dive sila. Kukunin nila yon. And yung parang style po sa Mines View Park sa Baguio, di ba? And I was inside the ship. And then I said, oh my God, that's not safe. Kasi pwede silang kainin ng mga propeller ng malalaking barko. And then, ang liliit pa ng mga anak nila na nandun sa boat. And so I said, you know what? We have to educate them. We have to talk to them and tell them that it's not safe. What they're doing is not safe. And yun na nga po, pagka po in-interview sila at tanungin mo, birthday, ilan, get the bio data, get the data. They don't even know the birthdays. Ganyan, di ba? Hindi sila educated masyado. And sabihin, kailan ang birthday ng anak mo? Ang sasagot nila, nung bilugang buwan. Parang ganyan. So sabihin nga, they're not educated. So again, they are a marginalized sector and again, dapat ma-educate sila. So what you're saying is talaga nakaka-interface po ng PNP Maritime Group itong mga communities na ganito and natutulungan nyo sila. Are you able to educate them somehow? Again, natuturo ho ba sila? Are you able to point them to the right agency, government agency so that they can be helped? Yes, ma'am. Actually, marami kaming insidente na ganyan. Talagang obligado kami na i-turn over sila sa DSWD kasi ayun naman yung ahensya ng gobyerno na pinakamalapit sa isang locality. So, kasi napakalayo naman nung sa Commission on Indigenous People para hanapin pa namin para turn over sila. But yung DSWD, ma'am, but they are doing their part naman, yung DSWD, they are catering them. Kaya lang, syempre, yung sinabi nga natin, ma'am, na traditionally ay na talagang alam nilang hanap buhay. Kung pipilitin lang, sawayin, hulihin, ikulong, pagbawalan, pero hindi natin tinuturuan at hindi natin binibigyan ng tamang kakayanan o ng proseso para mabuhay sila ng alternative doon sa
natutunan nila, pabalik-balik rin lang sila. So, hindi natin pwedeng first aid lang yung panguhuli, gagamitin lang yung pulis para mahuhuli. Pero kailangan talaga nila magkaroon ng edukasyon at matulungan na gamitin nila yung edukasyon nila para hindi nila gawin yung maling mga bagay na yun. Exactly. At isa nga pong conversation I had with PhD graduates on fisheries. Sabi nila, based na ho sila sa Palawan, pagka pumupunta sila sa palengke, tapos nakakakita sila na tinitinda yung mga parrotfish o kaya turtle sa palengke, talaga that they worry. They said, oh my God, bakit hinuhuli ang mga parrotfish na yan? Yan yung gumagawa ng sand. So it's for the marine environment. Hindi siya dapat kinakain, hindi siya dapat tinitinda doon. And so it makes me ask again, who educates the fisher folks? Kayo po ba, nakikita nyo ba na yung umaabot ba kayo sa ganon, sa illegal fishing na nasasabi nyo sa kanila na hindi pwedeng hulihin ang mga parrotfish, hindi pwedeng hulihin ang mga turtle na yan, hindi pwedeng itinda sa palengke? May ganon ba? Nagagawa Yes, nyo ma'am. ba yan? Okay. During our market denial, especially, mayroon kaming operation ng market denial. Talagang sinasabihan na namin tong mga nagtitinda sa palengke. Bawal man yan. In-explain namin sa kanila kung ano magiging epekto pagka inutay-utay nilang ubusin yung mga parrotfish nila. Wala na kayong Boracay na matitikman, sabi namin. Exactly. Yeah. Yung mga ganun. At saka yung mga turtles na yan na hindi nila alam na yung 100 pirasong itlog na napisa nila, baka wala pang 5 o 10 ang nabubuhay because of, tapos kukunin pa natin pagka lumaki. Later on mawawala rin yan sa atin. Exactly. So I'm glad, so you're saying na minsan po o kasama sa ginagawa nyo, yung nagpapatrol kayo even sa palengke. Yes, ma'am. Kayo sa mga palengke. So that's also a way to educate them, di ba? Tapos kung police kayo, medyo may takot sila. Not that ayaw natin sila magkaroon ng hanap buhay, but to educate them na yung sustainability, na kapag ngayon pa lang inuubos na natin yung isda na yan, wala na tayong future. Paano yung mga anak natin dahil nga dito sa overfishing. So I hope nagagawa po yan ng buong sa buong Pilipinas ng ating mga maritime group. Yeah. Isa po yan sa regular na ini-escoran sa amin, yung market denial operation. Kasama po yan, ma'am. Hindi pwedeng lumipas ang 1 linggo, 1 buwan na wala kang accomplishment sa market denial operations. Oh, nice! Oh my God, ang ganda. Mabuti pala sinabi niyo yan. Nabubuhayan mo ang mga environmentalists. Ang mga concerned sa yung ating future. Especially na talagang isang malaking, may nabasa po akong article na mas dapat binibigyan natin ng attention yung overfishing, illegal fishing, mga dynamite fishing, more than plastic na nga. Kasi isang problema pa rin natin ngayon plastic and marine litter. And every time I listen to strategic reviews, nakikita ko yan na ang kapulisan may activity on coastal cleanup, di ba? Meron kayong mga scuberero. But in my head, I'm thinking, hindi naman pwedeng lagi na lang tayong reactive. Linis lang ng linis. Dapat mas proactive tayo sa ginagawa natin. So in relation to mga plastics and yun nga, cleanliness in the coastal waters and the care for the marine environment, can you share with us, sir, yung mga activity po na ginagawa ninyo tungkol dyan sa bagay na yan? Ma'am, nabanggit niyo po yung plastic na yan. Opo. Ang first, tanda-tanda ko, upon assumption ng bago naming director, si Police Brigadier General Jonathan Cabal, ang unang instruction niya is to go away with that mineral. Kasi nabigyan siya ng mineral water na nakabatel. Ayoko na nito. I want everybody to have their own mugs. Ay kaya kami ngayon, in our own capacity, kami sa Maritime Group, we're not using anymore the single-use plastic. Mga ganyan. Opo. May Pet water dispenser, kumuha ka ng mug mo, kanya-kanyang baso. In any event, kahit mga parties yan o mga conferences, hindi na namin ginagamit yung mga dahil ayun po ang mahigpit na instruction ni General Cabal sa amin. At kami po, yung ating sinabi nyo nga ma'am kanina na marami kami mga activities, especially coastal cleanup, Escobo Surero. Bukod po dyan,
yung edukasyon na inaano namin sa mga presentation namin. Actually, yung sa may RMU Mimaropa, meron po doon sa may bago maglayag ang Ocean Gate at saka Pascat doon meron pong may video ABP presentation na nakalagay doon, yung mga reminders na yung mga pagtatapon ng mga basura ng mga pasahero. Yes. Yan. Meron pong mga ganun. Meron pong ganun mga moves ang maritime na ginagawa. Education pa rin, ma'am, ay importante. Nakikita naman po natin sila, hindi na katulad nung araw. Ngayon nakikita naman natin na mayroon namang epekto ating mga kabataan na talagang naging concern na rin sila sa ating environment. Oh, that's good to know. So, at least kayo po mismo with your leadership, the leadership of our new DG is promoting the stop of the use of single-use plastics. Yes, ma'am. And then yung mga waste segregation, a little change in lifestyle can really make an impact in the marine environment, no? Well, for the environment, for that matter. So that's good to know, sir. Nako, salamat po. Actually, pagbalik ko po, may meeting kami with DG. Sabi ko po, pagbalik ko, dahil nag-text na nga yung secretariat na sinabi, gusto raw kaming makilala ni sir. So sabi ko, sige po, pagbalik ko. Okay, so sir, about naman illegal operations. Can you tell us about, what are the issues that you face, successful operations, what you watch out for, so that, our listeners would have an understanding of, anong binabantayan nyo, anong activities ng Maritime Group? Ngayon po, ma'am, as yung ating usual na anti-illegal fishing o yung IUUF operations natin, meron po kami mga other tasking, especially yung securing ng ating borders. Ayan po yung medyo nagpo-focus tayo. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na tayo, being the archipelagic nations, tayo lang yung bukod tanging bansa sa Asia na walang land border, puro dagat talaga. At ang ating karagatan at ang ating coastal areas napaka-porous, napakamadaling pasukin, infiltrate. So, ang Maritime Group po ngayon, maliban sa pagkakandak ng operation sa IUUF, pinapalakas po namin ngayon ang CBIN, ang Coastal Barangay Intelligence Network. Oh, okay. We are targeting at least 2 intelligence network per barangay, per coastal barangay in the whole country. Ayan po yung tinatarget natin. Hindi naman po ganun karami ang equipment namin o ganun katechi ang Maritime Group para makipag-harap sa mga ating mga kalaban. Pero yung ating human intelligence, napaka-importante. So ayun po yung ating direction ngayon. At besides dun sa mga coastal intelligence network natin, we are also recruiting SBINS, Sea-Based Intelligence Network. Ito naman po yung mga fisher folks na regular na nangingisda, so that they can report to us in real time kung ano yung mga nakikita nila sa may karagatan. So ayun po yung isang pinupukusan ngayon ng ating direktor. Kailangan po nating patibayin ang ating intelligence gathering, ang information gathering sa ating karagatan at sa ating mga coastal. Hindi lang po para sa IUUF, hindi lang po sa presensya ng mga terorista o ng insurgency problem ng Pilipinas, hindi rin lang po sa nangyayari ngayon sa intrusion ng ibang bansa, kundi sa kaligtasan din ng bawat mamamayan, hindi lang ng nasa coastal, kundi ng mga nasa karagatan na nangingisda. So ayun po yung purpose namin ngayon. Ganun lang po ka simple si Director, pero may talim po yung kanyang direction na yon. Pagka hindi mo na comply yon, magbalot-balot ka na talaga. Talagang dapat i-comply natin yon. Talagang dapat buong bansa, lahat ng coastal barangay, alam natin kung ano yung nangyayari doon. Ayun po yung direction. That's good. That's good. Mahalaga po yan, no? Yung network na yan. Yung talagang grassroots na dun sa area at naririnig natin yan. Well, sir, I don't know if you've heard of Vessel Tracker, but we introduced it
to the PNP Maritime Group. It's BIRS, ma'am. AIS, Yes. AIS that we are using German technology, and we introduced it to the PNP Maritime Group as an added layer of Monitoring. security and identification of vessels surrounding our waters. So meron na pong nakabit na antenna in several stations in different parts of the Philippines, and hopefully mas dumami pa, because that will be an added layer of security and surveillance, and it will definitely strengthen your intelligence activities. So that's really good to know, sir. And nagko-cooperate naman po ang ating mga kababayan dito sa... Yes, ma'am. Opo. Ang binibilang po natin ngayon hindi paramihan. Ang binibilang po natin ay yung aktibong nakikipag-cooperate. Marami kang nakalagay diyan, nakalista sa record mo na BINs mo, pero wala namang nagre-report sa iyo, useless. Dapat maski isa o dalawa yan, basta't aktibo sila na nagmo-monitor ng ating karagatan. Oh, that's nice. That's nice. Ano yung question lang, sir? Binabayaran ba yun sila? May sweldo ba yun? May sweldo ba yun yung mga nagganyang mga intelligence? Ma'am, O ayun wala? yung La Patria, ma'am, yun para sa kanila. Usually, nire-recruit po namin yan. Member na rin po ng mga sityo nila, sila yung mga sityo officer nila or barangay officials na in addition with their duty sa barangay nila, nire-required namin sila para maging makapakinabangan sila ng ating law enforcement. Oh, okay. And then, sir, ano ho yung normally ang aside from illegal fishing, what are the issues? Meron bang mga smuggling? Meron ba? Oo nga, meron nga, no? Smuggling, naalala ko. May kwento sa akin no Christmas party ng ating advisory group, yung smuggling daw nung pangolin sa Palawan. Yes, ma'am. Oh my God, nalungkot ho ako at naiyak nga ako. Gusto ko maiyak talaga. May nahuli daw kayo, na-intercept kayong nag-smuggle ng some 4,000 pangolins. Nangyari, ma'am. That was ma'am, yung operations namin na yun, yung sa Second Special Operations Unit po ako. Sige nga, sir, kwento mo nga sa amin yan, sir. Ano ba yan? Merong parang merong medicinal value. Accordingly, merong medicinal value yung pangolins na yan. Kaya yan hinuhuli sa Palawan. Ito namang mga kababayan naman natin na nakatira sa mga kabundukan ng Palawan na nanguhuli niyan. Wala silang patumangga na basta lang nila kumita ng pera. Actually, may nagpipinance din. Ang masama niyan, may nagpipinance din na Pilipino nangangapital doon sa mga nanguhuli niya and eventually ibebenta sa foreigner. Yun nga ma'am, na-intercept natin. Meron pa nga ma'am yan, yung mga sea turtles na talagang halos isang barko na intercept natin yan. Nakakaawa ma'am sila. Nakakaawa. At saka, Diyos ko, sabi nga po, so anong ginagawa nyo nung na-intercept yung 4,000? So sabi, hahanap daw kayo ng lugar kung saan pwede ninyong ibalik dun sa yung closest to their normal habitat, regular habitat. But then, when you do that, ang mabubuhay, ilang porsyento na lang. Something yes, like, ma'am. Oh my God, 10% to 15%. That's why I said, I wanted to cry because 4,000, tapos ang mabubuhay na lang 400. Can you imagine how we are destroying the ecosystem because may purpose kung bakit may mga pangolin, di po ba? Tapos kukuhain natin ganyan. So okay, so sana po na-intensify din yung mga activities against smuggling of those wildlife. Yes, ma'am. Ayun po talaga. Kasama yan sa natin. Actually, ma'am, yung huling operations natin, yung trading ng mga wildlife, yung Republic Act 9147, ma'am. Yung trading. Recently, may nahuli tayo last May 30. Opo. Tapos, dire-diretso kagabi, may nahuli rin, ma'am, yung ating unit. Nahuli rin kagabi. Ano po? Nagte-trade dito. Actually, Pilipino na po sila na yung mga endemic species na hindi naman sila authorized mag-alaga. Binebenta nila online. Ganun, huli rin natin yan. Pero ang masakit, ma'am, nito, yung nilalabas sa Pilipinas. Kaya nga, ma'am, nabanggit niyo yung Palawan. Kasi nga yung ating yung napakalapit lang natin sa Vietnam at saka dyan sa Malaysian borders. Tapos yung presence pa ng mga
Chinese na mga vessels na malaking market talagang malaki yung bayad nila. Kaya na-encourage yung mga Pilipino natin. At babalik ulit tayo sa unang pinag-usapan natin, ma'am, yung Education. education at saka Actually, nandiyan na ako, sir. Sasabihin ko, tatanungin ko nga sa inyo, sir, ano bang sasabihin natin sa kanila pag nahuli nyo sila? How do you educate them? What do you tell them? Like, hello, ano ba? Alam nyo ba ang impact ng ginagawa ninyo? Okay, how do you train them, sir? Sino ang Ma'am. tinatawagan yung ahensya para i-educate yung mga tao na yan? Kasi tinanong ko, sabi ko, bakit mahal ba yung pangolin? Parang ang ongoing daw is like 4,000 ba isa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Parang ganun mo yung market value niya ngayon. Kaya talagang na-encourage sila. Oh my God, sabi kabuhayan package. So sige sir, ano po sinasabi niyo sa kanila, sa mga nahuhuli niyo ng ganyan? Ano ba yun, nakukulong ba sila o wala lang? Ma'am, makukulong talaga. May pangil naman mang batas. Makukulong sila at makukulong diyan. Okay. So, too late the hero kung ngayon pa lang sila mag-aaral. Pero definitely, hindi kami naniniwalang hindi nila alam na bawal yan. Kaya nga, ma'am, ang lagi namin ine-emphasize dito, yung enforcement natin, dapat pang pagtibayan kasi kapag hindi natin na ipapakita yung pangil batas na talagang bawal yan, kasi hindi naman lahat, ma'am, nagawa niyan eh. Ilan-ilan lang sila. Sila may mga pera na yan, ma'am. Meron ng may mga tauhan na sila. Ayun yung mga hinuhuli natin, yung mga nagpa-facilitate na encouraging those natives, individuals na nasa bundok para makakuha niyan. So, good to ma'am, ay nahuhuli natin yung mga facilitator yung may hawak talaga ng malalaki. Hindi natin nahuhuli yung mga native. Pero going back to the discussions a while ago about education. So, dapat yung ating LGU na nakapag-reach out papunta doon sa community ng mga locals na to, kailangan to do their part to give them alternative way of living and educate them on the adverse impact of that illegal poaching o illegal gathering of wild animals sa lugar nila. So dapat babalik yan kasi everybody has a role to play dito, not only the enforcement. Ayun po ang totoo dyan. Exactly. Actually po sa maritime industry, sa dami ng conference po sa ating industriya, I'm sure nagpupunta rin kayo sa mga ganyan dahil may nakikita akong mga kapulisan na nag-a-attend sa mga maritime conferences, whether it's Crew Connect, whether it's Safety for Sea. Ang pinag-uusapan ho is we have to have like a billion conversations na kailangan pinag-uusapan natin to so that more people will be aware. And then if they're aware, then maybe we put a stop in all these mga illegal activities kapag mas maraming taong nakakaalam. So babalik na naman tayo sa education, no? So that's for the wildlife. And then yung fishery, yung pinag-usapan natin kanina. Ano pa po bang iba? Like, ano pa yung ibang mga issues na kinakaharap ninyo aside from the illegal, unreported, unregulated fishing, marine pollution? We talked about plastic, plastic being thrown at sea. And then we talked about wildlife. We talked about search and rescue. Ngayon po, West Philippine Sea. O, tingnan nga natin. Ano pong ginagawa ng PNP Maritime Group para makatulong sa pagprotekta ng ating territory at the West Philippine Sea? Doon po sa West Philippine Sea, ma'am, since nung na-deploy yung ating station sa Kalayaan Island Group, ako po yung commander ng 2nd Special Operations Unit that time, way back 2021, September. Okay. So, dineploy po natin yung tao doon for the purpose na augment yung ating mga forces doon, especially yung Philippine Coast Guard. Meron po tayong Navy doon, meron din po tayong Air Force na nandun sa area. But since na yung disputed area na yun, baka misinterpret yung presence ng gray ship. What they mean is warships of the Philippine Navy or whatever. Kaya tayong mga law enforcer, yung white ships, yung Coast Guard, yung PNP Maritime Group, ang nagpapatrolya doon sa palibot ng Kalayaan Island. So, parang si David Goliath siya, malaki yung kalaban, tayo si David. Pero doon pa rin pinakikita ng mga Pilipino yung ating patriotism, ma'am. Kahit na maliit,
pinipilit natin na itaboy sila gamit ang ating radio, ang ating megaphone. Kaya pahabol natin sila, ma'am. Hindi man nakakahabol sa atin yan kahit maliit tayo. Kasi pagka pumasok na tayo sa mababaw, hindi na sila dumidikit. Kasi maliit lang ang ating phone. Ayun, ma'am, natulong tayo sa ganon na para i-ano yung ating territorial sovereignty dun sa area ng West Philippine Sea. At the same time, maging kaagapay tayo ng ating mga mangingisda na patuloy naming ini-encourage na mangisda tayo dun sa atin dahil atin yun. Good to hear, ma'am, dahil yung ating BIPAR ay merong nag-aayuda mga fisher folks natin na nangingisda doon sa karagatan ng West Philippine Sea para mapakita natin na talagang atin siya. So amin naman sa Maritime Group at yung Philippine Coast Guard, kaagapay naman kami ng mga isda na to na nandoon. So I'm glad to hear that. No? Kumbaga po, iba-ibang sangay ng gobyerno doing their part, no? Tagtutulong-tulong na doing our part. So may representative ang PNP Maritime Group, may representative ang Coast Guard, may representative ang Philippine Navy, at mga private sector, meron din, di ba? Mga advocacy. Like alam ko, atin to, may gano'n, di ba? Kasi nasulatan ho kami na parang yun nga, nagsusulisit sila ng tulong mula sa private sector, whether pagkain yan ng mga nagpupunta, whether tubig, kape, uniforme, whatever needed, ginagawa. So, that's good to know. So, marami po, may representative po ang Philippine National Police sa West Philippine Sea na nagpapatrol doon sa area yan. Oy, how about, sir? Narinig natin sa ibang bansa, mga terrorism, armed robbery, piracy, kagaya dun sa area ng Sulu at Celebes Sea. May ganyan ba? May mga issue ba dyan? Meron, ma'am, kasi na-assign din po ng Second Special Operations, First Special Operations Unit. Okay. Having the area of Sambasulta, Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi for almost 2 years sa Tawi-Tawi. Okay. So I've experienced a lot of incidents, especially kidnapping, piracy at sea. So ito naman yung mga kinukuha nila doon sa may mga yung sa akin sa part ko, ma'am, yung na-experience ko is foreigner na kinukuha nung ating mga yung mga Abu Sayyaf, kinikidnap nila, pinapasok nila sa ating territory. Ayun, ma'am, yung mga nangyari ngayon. Yung Maritime Group naman po, katulong ng Philippine Navy, Philippine Marines, during that when I was in Tawi-Tawi, kami join hand kami kasi pareho-pareho kami may mga water assets na nagpapatrolya doon sa lugar na yon. Actually, mayroon mga insidente na nagkaroon din kami ng mga encounters with Abu Sayyaf way back 2019, I think 2019 yung nangyaring gano'n. And successful rescue ng mga kidnap victims na natin. So meron po tayong mga gano'n. Pero so far, ngayon po mga panahon na to, wala pa po tayo uling nababalitaan. Kasi po, maganda na po ang deployment ng Philippine Navy at saka Philippine Marines. Halos lahat ng isla sa Southern Philippines, sa Southern tip of Philippines, yung Sulu and Celebes Sea na yan, meron pong base ng Philippine Marines. Na dati po ginagawa nilang staging area. Kahit na isla, may makikita na po kayong mga one team ng Marines o talagang meron ng presensya ng government forces. Kahit walang mga taong nakatira doon, meron pong Marines doon. Ngayon po ang magandang ginawa po ng AFP. At kino-commend po natin at talagang yung sakripisyo ng ating mga soldiers doon sa isla na yun, kung gaano kalungkot, tinitiis nila para masiguridad yung ating yung ating part ng Pilipinas na yun. At the same time, yung government naman ng especially sa bar ngayon po, yung ating pamunuan ng bar, talagang against sila sa ganyang mga aktibidades, and they're helping the government forces to preempt o prevent that happen. Ganon din po ang ating counterpart with Malaysian authorities. We work hand in hand. Meron po tayong Integrated Border Management Task Force headed by the Interpol, yung IBMTF.
Meron po tayong ganyan. Tapos meron po tayong regularly kinakandak na Indonesian and Malaysian, BIM, parang Philippines. BIM Iaga, di ba? Brunei, Palawan, Malaysia. Yes, ma'am. Meron po Oo. ganun. May mga border patrolling tayong kinakandak regularly. Oh, Mga nice. exercises. Okay. Kasama po kayo dyan. Yung mga Yes, balikatan ma'am. Yes, ma'am. ganyan. I've experienced siguro mga twice ako nakasama sa mga border exercises na yan sa Malaysia. That's good to know. So para kami pong mga lay people, naks naman, lay people, private sector, parang pag marinig namin may ganyang activities pala, talagang makakatulong sa aming peace of mind na ginagawa nyo ang inyong trabaho sa pagpapatrol ng ating borders para sa ating In safety. term naman sa mga smuggling, nabanggit yung mga smuggling, ay hindi po sa direction ng ating director na talagang higpit po siya. At sino man na miyembro ng PNP Maritime Group ang ma-involve dyan talagang no mercy. Ayun po ang direction ng ating director ngayon. Including our chief PNP talagang kapag ka na-involve sa ganyan. So kasi ang tinitira na yan yung ating kaban ng bayan, especially na naghihirap, tumataas ang presyo ng mga bigas. Tapos kasi nga yung mga ganyan. Tapos yung ating ang prominente ngayon ay yung narinig natin ay yung cigarette smuggling. Patuloy nang bumabagsak ang tobacco industry dito sa Pilipinas dahil sa smuggled cigarette coming from our adjacent countries like Malaysia and Indonesia. So ayun po yung tinututukan din ng Maritime Group, and when I was in Palawan, marami po akong accomplishment diyan sa ganyan. And also in Tawi-Tawi, marami po tayong accomplishment na smuggling. Ayun po. Piracy, terrorism, ayan po, mahigpit din po tayo dyan. And include na rin po natin yung TIP, yung trafficking in person. Kasi ayan po yung mga human trafficking. Trafficking po, trafficking in person. Yung Okay. mga nalabas na na nare-rescue natin na pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho na walang kaukulang papeles. Ayun po yung mga nire-rescue natin, and we are arresting the facilitator of that illegal activity. Ayun po yung effort naman ng Maritime Group. So talagang higpit tayo dun sa ganon, and regular po yung ating coordination sa ating provincial PIACAT, yung mga yung mga anti-trafficking in person agencies natin. So, kayo pong mga ahensya ng gobyerno, nagkakaroon kayo ng mga collaboration meetings para na pag-uusapan nyo itong mga issues na ganito. Whether it's the local government, or BIFAR, or Coast Guard, or Navy, or Marine, may ganun po bang nangyayari? Yes, ma'am. Marami po tayong ganyan, mga conferences. Simulan po natin sa ARLEC. Meron tayong regional law enforcement committee, parang gano'n, ARLEC, headed by one of the governor. Lahat po ng government agency, law enforcement, or maski nga DA, lahat andyan po to talk about concerns on that region. Meron pa regional yan. Tapos meron din po tayong sa intelligence committee, RIC, Regional Intelligence Committee, merong RIC na headed by Nika. So marami pong forum, marami pong conferences na nagka-collaborate po. Not only the Coast Guard and the Navy or the maritime sector, pati po yung land. Kasi doon sa mga conferences nito, meron po mga subcommittee, especially sa amin sa Sea Base, meron kami yan, yung subcommittee on interdiction o maritime interdiction subcommittee. So lagi po kami nag-uusap niyan. Recently nag-conduct po ng conference ang ating Region 4A headed by the SOLCOM, the Southern Command. Ayun po ang pinag-usapan tungkol sa maritime security. Oh, that's good to know. Yan po, government. What about private sector? Your interface with communities? Yes, ma'am. Okay. Meron din po. Marami pong NGO. Recently, ma'am, naglay kami ng mga buya dito sa Batangas para magkaroon ng artificial reef doon sa mga diving site. So ito ay mga private na mga NGOs.
ito naman po mga community, mga coastal community na existing na, especially yung protecting the marine protected areas. Ina-adapt po namin Yeah. sila. Ina-adapt po Yes. namin. Ginagawa po Yes. namin MPA guards. Parang ito Yes. ay isang pilot project of the PNP Maritime Group na adapt a marine protected Yes. area. Yes, ma'am. Yes. So, nire-recruit po natin nila. Isa yan sa mga engagement namin sa community sa coastal area. Meron pa po, marami pa po tayong mga coastal communities, organization, and mobilizations na ginagawa para makatulong hindi lang sa law enforcement but makatulong din sa kanila mismo para umangat ang antas ng kanilang pamumuhay na hindi man lang lamang umasa sa pangisda o sa illegal na pangisda, bagkus magkaroon sila ng mga alternatibong pamamaraan. And they do have a decent representation to the government kasi tutulungan namin silang ilapit sila sa gobyerno. Ayun po yung pag-mobilize namin. Oh, that's Ayun po. good to know, no? So, maraming community engagement activities na ang hinihead ang PNP Maritime Group so that you parang you make yourself closer to the community and then you guide them to the different agencies. Kanina nasabi nyo, TESDA and then LGU. Ay, may kikwento ako sa sir. No, nakilala ko yung, dinalo ko yung isang RMU natin dun sa Surigao, and then sa Del Carmen, nakita ko si Mayor. Sinalubong ako nung ating head doon. And then sabi ni Mayor, "Oy, hindi ko kayo nakikita ha." Parang ganyan. So okay, what am I saying? The LGU also look for you. Look for the PNP Maritime Group, to report to them, to talk to them so that you can discuss nga concerns and issues. So kung ang LGU naghahanap sa inyo, pati yung mga tao, diba? Mga locals, community. So it's good to know that marami po kayong mga community engagement activities na ginagawa. Yes, At sinusukat din yan, no? Sinusukat din. Kasi pag Yes, umupo po ako sa strategic review, kasama yan sa report. Yes, ma'am. Organization mobilize and organize. Yes. Ang sinasabi ko lang minsan, pag nakikita ko na nag-report na parang coastal cleanup, tapos nakalagay number of participants, lalagay nila like 6. So I always say, naman, you don't want to say na you did it just because required kayo, you did it tapos anim lang nag-participate. You would want it, you would want to make an impact talaga, di ba? Gusto mo, meron ka talaga. So what does it take to really make an impact? So talagang sincerely reaching out to the community and engaging them, no? Engaging them. So yan talaga ang trabaho ng kapulisan. So dami pala at napakalaki ng responsibilidad ninyo, mga sir. So sir, tatanungin kita. Kung ikaw, dahil nakaikot ka na, Zamboanga, Palawan, Tawi-Tawi, sabi mo kanina, Tawi-Tawi, ngayon, Bicol, and then galing ka rin ng Batangas. Sir, kung may wish list, sa mga nakikinig sa amin, kung paano kami makakatulong sa inyo, or paano kami makakatulong sa cause ninyo sa ginagawa sa PNP Maritime. Anong wish list mo, sir? Nagtanong Personally, okay, ma'am, personally, yeah. Sa akin, ma'am, unang-una, ipagdasal niyo po kami lagi. Ayun, ma'am. So, yeah. At sana, yung mga naririnig na, hindi lang sa kapulisan, hindi lang sa PNP Maritime Group, but para sa lahat ng kapulisan. Yeah. Alam po namin na hindi naman po kami perfect sa PNP. Sana wag po kaming husgahan ng lahat. Bagkus, tulungan niyo po kami na iparamdam sa amin na may mali kaming ginawa at handa po namin tanggapin yun na mali talaga. At ang ating kapulisan ngayon at especially ang ating PNP, talagang ayaw niya yung gumagawa ng mali. Kami naman po, siguro wala pang 1% ng kapulisan natin ay yung mga bad eggs. Sana yung perception ng ating mga, especially ng private sectors, sana matulungan niyo po kami na explain to them sa ating mga kababayan na hindi po lahat ng pulis ay masasama. Mas marami pong gumagawa ng mabuti at handa silang tulungan. At sana din po tulungan niyo po kami dahil
kami po ay handang magbuwis ng buhay. Handa po namin ialay ang aming nag-iisang buhay sa ating mga kababayan, sa ating bayan, upang sila ay maging payapa. Ika nga po ng ating Chief PNP, sa bagong lipunan, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ayun po. Wow, touch naman ako niyan, sir. Na inihingi mo sa amin ay panalangin. Pero tama po kayo, napakahalaga niyan. O sa ating mga nasa private sector, napakahalaga na paramdam din natin sa kanilang appreciation. Alam niyo po, sir, naikwento ko kanina nung simula tayo na nasa Amerika po ako dahil nga graduate yung anak ko dito sa State University of New York, Maritime College. And napaka laki ng appreciation ng mga Amerikano sa mga veterans, yung mga nagsisilbi sa bayan nila, 'di ba, yung mga sundalo, ganyan. So, we were in a tourist spot in Hershey Town. Yung kasama po namin kaibigan naming Pilipina na married to a soldier. May ID sila may ID sila. Alam nyo, pag present doon sa park, mag-shopping ka, may discount. 10%, ma'am. Actually, hindi. Nagulat po ako sa pagkain, 20%. 20, ma'am. 20. 20. Sa drinks, 10%. And then, pag nag-shopping, meron ding veteran discount. At pag sumakay sa aeroplano, may priority pagka may ID ka ng veteran ID. And then, pag abot pa ng ID ng kaibigan namin, na ID, tas lahat kaming kasama niya, we were 14, lahat kami may discount just because of that one person. So, and then pag abot ng ID, sabi pa, thank you for the service. Ganyan sila, yung mga kaya. Kaya nga po kami, sir, sa FastCat, ewan ko kung nabalitaan ninyo, nagpirmahan po kami with Chief PNP na kung saan magpapakita po kayo ng ID sa FastCat, meron din po kayong discount. Yan, may discount na kapulisan. Pag sumakay ng Roro na FastCat, pati ang sasakyan. At sinabi po namin, pagdating sa mga disasters at kakailanganan ng serbisyo natin, may discount din ang kapulisan. Yun ang sinabi namin. Because that's our way of showing our appreciation to your service. But syempre, mas maganda pa rin kung talagang ipagdadasal natin. And I think, yan po talagang kailangan ma-improve natin sa ating bayan. No? We have to learn how to appreciate each other. We have to love our country. Diba? Let's have more parang patriotism na mas mahalin natin ang ating bayan, ang ating kababayan, ang ating mga nagsisilbi. Pero alam mo, sir, meron kasing mga, ano tawag dyan, horror stories. Naalala ko nung nalaman ng isang kaibigan ko na nagsiserve ako sa PNP advisory group. Talagang tinanong niya ako, sabi niya, bakit ka nai-involve sa kapulisan? Yung mga pulis ang nagtitip para i-kidnap. Sinabi ko yan, I'm not joking. Talagang yun yung impression na parang kasi, di ba, may mga skalawag na pulis. So, mabuti sinabi mo na hindi naman lahat ng pulis ganon. Like anything, there's a bad egg in a basket. And hindi naman lahat. So, good reminder na hindi masama ang pulis. So, malinis, no? Kaya nga po nag-joke ako, sir, no Christmas party. Sinabi ko, ayan kayo lang kilala kong pulis, Kaya pag may nag-kidnap sa akin, isa lang sa inyo. But of course, that was a joke. That was a joke. Hindi naman po. Sa pagsisilbi ko sa advisory group at mas may nakikilala akong mga kapulisan, tumataas po ang aking paghanga at ang aking pagmamahal, pagmamahal sa kapulisan. Yan. So sir, sabi mo talaga, prayer ang kailangan ibigay at bigyan kayo ng chance to show and forgiving din. Okay, forgiving. Yun lang ba wish mo, sir? Yun lang ba yung wish mo sa amin? Ayun, ma'am, yung patuloy ninyong katulad ng mga gantong activity, yung wag kayong magsawa, ma'am, sa amin. Ma'am, may kukwento, ma'am, ako sa inyo. First time that I heard your name is during the outset of Bagyong Odette. Yes. Naalala ko, ma'am, yung ginamit mo talaga yung paskat nun para pag-deliver ng mga hero. Grabe. Sabi ko, sino yun? Sabi ko, yung advisory council natin. Kasi ako, ma'am, yung commander ng Palawanan, ma'am. Talagang nahit kami. Opo.
And Opo. yung ganun ma'am, yung sa inyong part na yun. Kasi kung sa material ma'am, marami talaga kami. Hindi mo, baka kukulangin yung segment mo to, yung oras nito pagka sinabi namin kung ano yung kailangan namin. Basta't yung commitment lang ng bawat isang private sector to help not only the policeman, but to help our country. Malaking bagay na po sa amin yan. Kasi ma'am, nababawasan kami ng konting trabaho. Nababawasan kami ng ano ma'am. Yung pagpapakalat lang ng mga gandang programa ng PNP, Yeah. malaking bagay na po sa amin yon. Yeah. Napakalaking bagay na po namin. Hindi po kayang bayaran ng anumang halaga. Ako, Totoo yan. salamat, sir. Kaya nga po, sir, nung binuksan po namin ng aming mga barko para sa inyong sea marshalling function, ah, sabi ho ng inyong liderato, sana nga i-video naman namin para daw ma-share sa kapulisan. So we actually had a video made, a testimonial video made, so that marinig ng kapulisan din yung appreciation ng mga mananakay, yung presensya po ninyo, yung nakikita nilang talagang nagre-reach out kayo dun sa ating mga pantalan, sa ating barko, para maipakita ang inyong yung regulatory powers, yung security na pinoprovide ninyo, napaka malaking bagay. So, happy po kami dyan, at saka ina-assure namin nga kayo na commitment namin na gusto namin talagang tumulong kung ano po. In fact, nung nag-signing po kami dun sa discount, si Mr. Pastrana actually committed to donate property para po magkaroon ng stasyon, magkaroon ng police station, matayuan ninyo ng police station, yung mga Roro courts, kung saan merong mga Roro. Hindi lang naman yan exclusive sa amin, but at least kung malapit po kayo doon sa pantalan, meron kayong station, doon, police station sa mga pantalan, mas mabilis po kayo makakasagot at makakapagbantay at makakagawa ng inyong mga duty as PNP Maritime Group. So, kasama po yan doon sa pinag-usapan namin, at hopefully, we roll that out and that happens anytime in the near future. Yan ang mga kooperasyon na ginagawa natin with PNP Maritime Group. So, nako, excited po ako dyan. Excited ako na makita natin ang realidad niya. Anyway, sir, dito po sa ating Anytime Maritime, we created this conversation because we wanted to really promote anything maritime and have intelligent conversations here, being real, being authentic, and increasing. So, may participation ho ang ating mga nakikinig. So, Mika, now is the time to ask questions. Sana, sinabi ko nga po din sa inyong communications na dapat i-share din ito sa kapulisan Okay, yan na, pabasahin ko na. Joyce Key, watching from Regional Maritime Unit 4A, Philippine National Police. Hello, thank you for tuning in. Merlin Cristobal Iludo, mabuhay ma'am, watching from Liloan Port, magandang buhay. Ay, thank you Merlin. Yan, all over the Philippines po tayo. Donna Bella, watching from RMU 4A, Philippine National Police. Thank you po. D. Wright, watching from RMU 4A, Philippine National. Salamat. Wow, sir, full support tao mo ha. Lindsay. Yes, watching from Cavite Maritime Police Station. Thank you po. Yay! Wow, sir. Mukhang love na love ka ng mga tao mo. Full support sila. Nanonood. Salamat po na marami. Pasco Von, yay! Anytime Maritime para sa ating lahat po to. Bulinaw sa Cebu. Morning. Good morning, ma'am, sir. Watching from RME for have a nice day. Chichi. Okay, yay! Apple May Loso Orin. Yay! Thank you. Sir, alam mo ba, isa sa advisory group natin, member from the media, we had a training on your social media pages. Alam niyo ba yan, sir? So, yung nagbabantay ng mga social media ninyo, tinuruan niya ng isang advisory group natin, si Sir Mike, na paano pagagandahin so that we get more engagement. Christine Joy Malaya, watching from RMU PNP, hashtag sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas ka. Ay, align tayo dyan, sir. Kasi po sa FastCat, very safe, very fast, very convenient. Yan ang tagline namin. Kaya, yan. Align tayo dyan, sir. Ang gusto ng police, ligtas ka. Ganun din sa FastCat. Hashtag to serve and protect. Yay! Watching from Calawag Maritime, si Sophie na. Claire Yu, watching from RMU 4A.
Cute ng baby mo, Cleo. Madrio Patillo Hoso, good morning, sir, ma'am. God bless PNP, God bless RV4A. Yan. Dahil marami nakikinig na kapulisan, tandaan niyo po, pag nag-book kayo sa FastCat, meron kayong code na ilalagay at may discount po kayo. Yan. Bravo Mission, Asha Madge, watching from Quezon, Marksta. Lenore Nicola Nazario, good morning, watching from RMU4A. Heart. Wow, ang ganda ng picture nila. JP Mission, good morning everyone and anytime, maritime. Meron pa siyang ganyan, sir. Love. Shalom, Antonio, mabuhay. Hi, Shalom. I miss you. Okay, Donna Abella, God bless Mampashana, God bless RMU 4A. Yay! Thank you po. Hey, Carmela, good morning. Ay, alam niyo ba, sir, si Carmela ay inanalo ng Maritime Journalist of the Year, awarded by Marina on its 50th anniversary. Congratulations, Carmela. You deserve it. Well deserved. From Juan Marcos, PNP Regional Maritime Unit by land, by sea, we overcome. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas. Yan. Ramdam na ramdam ko ng ligtas ako. Salamat po sa inyo. Ding Subala, RMU4A, sa Bagong, okay, yan. Hashtag. Laki. Ay, cute naman ang yung wedding suit. Di ba? Tanong mo po yung suit niya, sir. Nakita mo ba? Nakasuit siya and velo. Di ba? Cute. Okay, sige. Yung next po. Wala bang tanong? Niva, God bless. Okay, yes. God bless the men and women of PNP. Talagang, sir, ang lakas ng puwersa ng PNP, nakakatuwa. Juana Marcos, good morning. Yay, good morning. Kate Anpol, good morning. Yes. Pete Milo, watching in La Union. Akala ko LA, Los Angeles. Okay. Francis Guino, God bless. Team RMU4A. Yay! Okay, Stardust, good morning. God bless. Yes, same to you. Ansel Cartao, God bless PNP. Sir, matanong ko ba, ilan ho ba ang puwersa ng PNPMG? Rosie Rowe, God bless PNPMG. Ilan ho ba kayo, sir? Sa buong Nasa Pilipinas? 3,000 na po kami ngayon. 3,000. Kompleto po Mahigit. ba yan? O nagdadagdag pa? Mayroon po tayong variants doon. Kailangan pa po dagdagan. Oh. Something about 1,800 o 800 yung locking pa natin. So targeting 3,000. Based on the stopping pattern. Opo. So targeting 3,800 all over the Philippines. So sir, kung may nakikinig sa atin na gustong mag-apply sa PNP Maritime Group, tapos naghahanap pa kayo ng 800. Tama ba? Yes, ma'am. Marami po kami. Yes, ma'am. At samantalahin ko na rin po ito sa ating mga kapulisan na gustong lumipat sa PNP Maritime Group. Open po tayo. Meron po tayong mga rank requirements na pinos. Actually, pinadala na po yan sa ating mga respective na mga regional headquarters, regional police office na pwede kayong mag-apply. Lacking po yung maritime, almost all ranks, kulang po tayo except for the third levels at saka yung second levels. Ang buhay po sa maritime ay parehas din po halos ng nasa istasyon. Bagaman ang medyo pagkakaiba lang po nila ay matutuhan nyo talagang mahalin ng environment. Totoo. Ako po ay galing sa local police stations, galing ako sa intelligence. Kicking doors, ika nga. Mahilig kami doon sa mga operations na gano'n. Pero I reinvented myself to become a eco warrior when I'm here in the Maritime Group. Kaya ngayon medyo talagang pati yung mga anak ko, I keep on locating them na talagang mahalin ang ating kapaligiran, ng ating kabundukan, hindi lang ang ating karagatan. Dahil wala nang ibang pinamana ang ating Diyos kundi ang mga yan, at pagka sinira pa natin yan, nakakaawang kanilang mga anak at magiging anak ng kanilang anak.
Tama po yan, sir. I agree. Kailangan long-term thinking tayo, hindi yung pangayon lang, no? Yung kalat lang, kalat, walang disiplina. We don't care for the marine environment. What's gonna happen in the future kung hindi po natin ayusin at babantayan. Yan. So, nag-iimbita si sir na doon mga kapulisan, pwedeng lumipat from other ang tawag ko ba dyan? Sector, Department of the PNP Maritime Group. The PNP. Iba-ibang sangay ng PNP pwedeng lumipat sa Maritime Group. Tama ba? Opo. Pero kung hindi pa ho police at gusto mag-apply sa PNP Maritime Group, paano ho? Meron naman po kaming announcement niya, nagkakaroon po tayo ng regular quota. Especially na nakikita, nandun naman po sa mga regional headquarters natin na nagkakaroon ng quota ang Maritime Group. So kung gusto po nilang magkaroon ng mapabilang sa Maritime Group at sila ay mga aplikante, they can go with the nearest regional maritime unit sa kanilang lugar at magpatulong sila. Alam niyo po yung ating mga admin at mga personnel sa ating mga regional office, napakababait po. Alalayan po kayo hanggang makapasok kayo. Tuturuan kayo kung ano yung gagawin ninyo. At huwag kayong mag-alala, libre po ang kape ron sa regional maritime unit na pupuntahan niyo. Libre kape, aalalayan ka pa. Actually, totoo yan. Alam niyo po, sir, pag ako'y umiikot na tag-i-inspect ng mga iba-iba naming opisina, barko sa iba-ibang area, dinadalaw ko na rin ang kapulisan. At ramdam na ramdam ko po ang warmth at ang hospitality ng ating mga PNP Maritime Group sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Talaga naman po ako'y saludo at nagpapasalamat. So yan, sa mga interesadong mag-apply sa PNP Maritime Group, na yan, narinig nyo ang imbitasyon ni Sir. Pwedeng pumunta sa mga opisina ng PNP Maritime Group sa iba-ibang region at mag-submit at magpasa ng kanilang application. At sabi ni Sir, libre kape. Okay. Sana masarap na kape. Okay. Nagkakape ako, Sir. Habang tayo ay nag-uusap. Lex Del, watching from Quezon, Marpsta. Hello. Kamusta po kayo dyan? Rigor Pabilio, watching from Maritime Police Cavite, Marpsta. I think sa Cavite nagkabit ng vessel tracker eh. Tama ba ako, sir? Alam ko doon kami nagpakabit. Opo, meron po. Meron doon sa area na yun. Kasi yun yung malapit sa Manila, West Philippine Sea, Zambales, ganyang area. That side. Yummy cheers! Okay, Vincent ko, long live the Philippines. Agree, sir. Isa lang po bayan natin, tayo Pilipino, sino magmamahal sa sariling bayan at sino magpapalago kundi tayong Pilipino. Wala nang iba. So tama ka dyan, Vincent. Long live the Philippines. Jasin Bax, watching from Cavite, Marpsta. Salamat sa inyo. Kapulisan, love talaga. Rico Ordinario, watching. Thank you. Yay! Sir, tamo naman, love na love ka talaga nila. Juna! Mariel Sanchez, HR RMU 4A, salamat. God bless you daw, sir. Kasi ang liwanag ng mga explanation ni sir, tsaka daming ginagawa. Okay, Janice B. Joshua, watching from Quezon, Marsa. Sir, tanungin ko lang, ilang taon po kayo pumasok sa pulis? Ilang taon ka na pong pulis? Mukhang naikot po na Pilipinas. Nung pumasok po ako sa pulis, actually ma'am, graduate ako ng nakikita ko nga yung parang logo ng Anytime Maritime. Naalala ko yung aking alma mater kasi graduate po ako ng Polytechnic Mariners Polytechnic. Really? Ma'am, dito sa Bicol. Yes. Graduate ako ng Customs Administration naman, ma'am. Oh my God, talaga? Pero beforehand, nag-aral ma'am ako sa PMMS, sa Philippine Merchant Marine School sa Las Piñas, ng Associate in Marine Engineering. Tapos nag-transfer ako dito. Kaya yung logo niyo ma'am, nakita ko talaga pang maritime. And nag-enter ma'am ako sa academy when I was already 23 years old. So 26 years old ako naging police kasi 3 years curriculum yung time namin. Class 2002 po ako. Wow! Alam mo ba, sir, yung isang advisory group member natin, si Merly San Pedro, sila yung may-ari ng Mariters Polytechnic. Yes, ma'am. Yeah. Mga Jimenez. Oo, mga Jimenez. Mga talagang rin yan. Love na love din nila maritime talaga. So, okay. Yes, ma'am.
Talaga palang nasa dugo mo ang maritime, sir. Yes, ma'am. Very good. Okay. So, Echo Charlie Gons, watching from Cavite, Marpsta. Yay! Okay. Oto, question po to na tinext sa Anytime Maritime. Were there cases that you have handled before involving vessels na nakaangkorahe near our ports involving illegal smuggling of drugs? Case in point, yung cases sa ibang bansa na may umaakyat using boats or may mga drugs? Wow, makakabuo tayo ng teleserye nito ng ganyan. Ganun ba? Meron ba ganun, sir? Ganun ba ka-action? Yung meron drug, smuggling, may mga barko. Pero nung Butawang Palawan, sir, meron kayong na ano doon, na seize na barko, nagkakaso, tapos nanalo na kayo. Vietnamese daw yun. Yes, ma'am. Ako mismo yung nakahuli, ma'am, noon. Ako yung nakahuli ng 2019. Personally, I led the operation on the boundary of Malaysia and southern Balabak Strait. Nahuli namin siya, nagkakandak ng illegal fishing o poaching. Ang mga hinuhuli, ma'am, niya ay yung mga ating mga yung mga balat kung tawagin, yung sea cucumber, talagang drum na inakuha nila. So yung way of fishing yung troll yung bawal sa atin. So hinuli po namin siya, medyo uncompliant pa nung time na yun. So eventually, nahuli namin siya maski mas malaki yung boat niya doon sa gamit namin patrol boat. And 2020, when I sensed out that the case against those Vietnamese people will be a resolution na, so I immediately filed for a motion for a beneficial custody of that vessel. So ayun po yung kwento noon. Then fortunately, the judge granted that motion. And when I apply for a fuel allocation, kasi meron na nga kaming gagamitin, hindi pwede. Kasi ano lang yan, beneficial custody yan, hindi yan full ownership. So, and then, nag-file ako ng motion for full ownership sa korte. It was granted. And fortunately, it is part of our regular assets in Palawan. Yeah. At ang maganda po nito, I'm using that boat kasi medyo malaki siya and can carry a lot of personnel and equipment, including provisions. And we can sail out. Naranasan ko po magpatrolya ng more than 15 days sa dagat. Wow. Dala yung boat na yon, using that as a supply platform ko. Hinihila, ma'am, namin yung ating patrol boat, yung ating police gunboat, para hindi siya mag-consume ng fuel kasi alam niyo naman yung ating mga gunboats, ang lakas ng fuel nila. So I'm using that Vietnamese vessel to carry more personnel, may water, kompleto may mga provisions, and then hinihila ko yung dalawang gunboat. Dahan-dahan nakakarating kami sa border. Ang unang operation niyan way back 2021, that was October. Malakas pa yung noon sa resulting sa interdiction ng another 4 Malaysian vessel conducting illegal fishing in our area. Yeah. Uli po namin siya, mga Malaysian flag vessels naman na talagang regular na nangingisda sa atin. So we also filed the case din. So ang bottom line doon first time na nangyari sa maritime o sa history namin na we were able to acquire a vessel through judicial proceeding na tinignan ko kung tatama yung pwede pala. So siguro I'm encouraging other kung may nakikinig na other mga regional chiefs, if they have the same case na ganon at nakita nila na operational pa yung vessel at you can use them as supply vessel kasi yung mga boat namin, ma'am, limited ang mapupuntahan yan kasi sobrang liit ng fuel capacity. So ang problema mo yung reverse logistics niya. So you should have a supply platform. Kumbaga meron ka dapat gasolinahan sa gitna. Wala naman kaya dapat meron kang ganong vessel. So tested yan, it carry fuel. So nagamit na po natin yan sa malalayong missions. Even in Hulu, Sulu Sea, nakapagpatrolya na po namin, hila-hila yung ating patrol boats. They didn't even consume any single drop of fuel during that voyage. So very good po kasi when the time na kailangan may target, saka lang mag-disengage sa tali yung patrol boat, mabilis at refresh yung makina, walang kagastos-gastos sa fuel. So ganun yung naging strategy ko and effective naman siya kasi nakakalayo kami. So yung challenge nga, yung kanina mga challenge natin,
yung ating mga water asset limited lamang doon sa ilang nautical mile from our shoreline. So, ayun, nagagawa ko mas marayo using that vessel. Galing! Galing, sir. Ikaw pa lang ano doon? Ikaw pa lang nag-head ng operations na yon. Yes, ma'am. Because remember, I visited them, the station in Palawan, and then they showed me that. Sabi nga nila, yan ho yung na-award sa kapulisan na nahuli natin. So, wow! Ang galing! May asset na palang napunta sa kapulisan at nagagamit na. Ay, salamat naman, sir. That's such a good news. Okay, another issue, sir, na na-discuss namin nung nandun ako sa Surigao. Ay, ang phone, sir. May tumatawag kay sir. Another issue is, pagka daw yung mga MENRO, yung ating parang municipal environment officer ng LGU, meron silang huhulihin ng mga illegal, whether fisher folk or poachers, kailangan nila ng presensya ng kapulisan. And sometimes, because you don't have stations where the area of the operation is, nagiging problema po nila. So what we suggested to them is identify hot spots, tapos sabay sila magpatrol. What do you think about that, sir? Ano pwedeng gawin kung halimbawa MENRO sila, tapos may mga ganyan silang operation hotspots? How do they coordinate with you? Do you suggest conference, planning activity, planning ahead of joint operations so that very intentional at may impact ang activities na pwedeng gawin ng LGU and the police? Actually, ma'am, ayan po yung purpose ng ating mga SBINs na tinatawag, Sea-Based Intelligence Networks. Okay. So, kapag ka nangisda yung ating mga local fisher folks o yung marginalized fisher folks, doon na sa may locality na yun o under ng LGU na yun, nakikita nila yan, yung mga illegal fishers na coming from other areas or using large vessels o na pumapasok sa municipal waters. So yan, napapattern po yan. Hindi naman yan na mahirap talaga i-operate yan na i-report sa amin, tatakbuhin namin. So ginagawan po natin ng pattern yan. Kasi ang isda po usually, meron ding pattern yan eh. Nakikita natin sa isang lugar, napapattern din po yan. At alam din po yan ng mga illegal o commercial fishing vessels na pumapasok, nag-encroach sa municipal waters. So I would suggest that the LGU, if they have received the information, we must conduct a coordinating meeting with the PNP Maritime Group. Actually, meron naman po yan per province. Actually, meron po. Kung wala naman po, nandyan naman po sa regional headquarters o sa mga police ninyo, may mga contact po yan ng mga tropa natin sa PNP Maritime Group. Isa, dalawa, tatlo, or kung gusto nila, yung ating local police natin nandyan sa area nila, pwede nila isama yan kung meron silang water asset. So, we should have a pre-planned operation to minimize yung mga cost ng operations natin kasi napakalawak ng dagat, hindi pwedeng alatsamba diyan. Yes. Magsusunog ka ng gasolina for what? Yes, diba? At tapos ang laki-laki, di ba? Yes, kailangan ma'am. planuhin Talaga, ma'am, yan. Yeah. Ayun ang ginagawa po natin yan. Ayan yung use ng ating SBINs, ma'am, yung Sea-Based Intelligence Networks. So, when they reach, nakikita natin yan, pinaplat po natin yan, ma'am, kung ito every fifth the month o bago magpumutok ang buwan, lagi yan nandyan. O pagka taglakas gantong hangin dito sa gumigilid sa isang cove na to, yung mga malalaking yan. So, naaagaw nila yung supposed to be na para sa mga malilit na mga isda na kaya nagiging domino effect yan eh. Nagkakaroon adverse effect yan sa mga maliit na mga isda, hindi sila makapag-compete doon sa mga malalaking commercial fishing vessel na nag-encroach sa municipal water. So, ang gagawin nila, mag-engage sila sa dynamite fishing para marami rin huli nila. Ayun yung nangyayari yan. Kasi lumiliit na yung laruan nila eh. Ipinapasok ko sa commercial. Ayun yung explanation na kumbaga yung makatwiran na explanation. Kaya namin hinuhuli yung mga malalaking fishing boat na nag-encroach kasi nakakaawa yung marginalized. Agawan nila. At saka yung way of fishing ng mga commercial talagang
parang wala nang bukas. Ubus talaga yung isda. Overfishing talaga, ma'am. Yeah. Nakakaawa. Yeah, Mm. yeah. Kaya Kaya nga ayun ho, po. yeah, sabi nga dito like dito sa Amerika pagka may size nire-regulate Yes, ma'am. nila, certain size yun lang yung pwedeng kuhain. Pag nakitang buntis, maraming itlog, kailangan ano rin ibalik. Hindi siya kunin because the eggs will produce more fish and Yes, therefore ma'am. that has to be regulated. Sir, alam mo yung mga previous episodes natin, pinakita natin yung outreach na ginawa namin sa fishing community sa isang fishing community sa Batangas where we taught them how the use we taught them the use of anti-fouling paint in their boats because the use of anti-fouling paint is necessary to care for the marine environment. Yes, So, isa ma'am. po yan sa ginawa namin. In fact, last week, I think we had an activity, yung opisina po namin, sa Palawan naman, no? Yung use of anti-fouling paint. So kayo po ba sa kapulisan, may mga natuturo na po ba natin yan? Because meron na pong batas on our marine environment and again and marine pollution on the use of anti-fouling paint for the marine environment. Yes, ma'am, meron na po kami yan. Unti-unti naman namin yan na pinapasok sa mga IEC materials na pinamimigay natin at saka doon sa engagement natin sa mga community, sa mga forum, mga info drives natin. Tinuturo na po natin yan. Doon sa mga sa mga malalaking mga fisher folks na talagang ayun na po, tinuturo na rin po natin, sinasabi natin. At imposibleng hindi nila alam yan dahil batas yan. Dahil pagka sila ay nag-violate yan, they cannot invoke that they didn't know the law. Ayan po yung unang batas natin na LK Scouts yung hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam ang batas kaya hindi mo tinupad. Kaya alam po nila yan. Yung presumption of they have no law. Yeah. So, i-explain na lang po namin nila kung anong dapat gawin. Oh, that's good, sir. Kasi sabi ko, gagamit na lang ng pintura, gumamit na ng tama because it will protect your asset. Yes, ma'am. At the same time, it will protect the marine environment. We don't want to kill what is underwater. Diba? Yes, Dahil yan ang future natin. So, kailangan alagaan natin yan. So, I'm glad to know. But, yun na nga po, sa mga nakikinig at interesado, sir, you can use our site Anytime Maritime. Like if you go to talk to fisher folks, pwede po nilang panoorin and rewatch itong episode, mga episode natin because we do have a lot of materials that will teach people on the use of anti-fouling paint and protecting their asset among other topics na maritime. Yan. Okay, may question pa ba tayo? Mika, please continue posting the comments. Mika. Kasi sir, na-question na ako noon but hindi namin pinopost yung mga questions. Kaya gusto ko may participation. So anyway, sir, ano pa ho ba activities ng kapulisan coming ng PNP Maritime Group? What should we be watching out for? And how do they engage? Like if I'm an advocacy group, paano po ba kami magko-connect sa kapulisan? How do we engage? Actually, ma'am, continuous naman po yung ating outreach sa mga kagaya po ninyo, kagaya sa community. So, kasi po talagang napakalaking bagay po sa amin na talagang yung engagement sa community, especially sa coastal community, pagka napabayaan po talaga namin para kaming pilay. Wala na nga kaming karampatang assets o water assets, ipapabayaan pa ba namin yung aming natitirang asset, yung tao. Kaya po talaga dun po ang focus namin. Ako po bilang regional chief ng 4A, binigyan ko po ng ultimatum ang aking mga MARPSTA chief na this coming 15, I want all barangays, coastal barangays in Calabarzon na may naka-in place na active at least one CBIN. Ayun muna ang gusto ko. And I will randomly checking if that active. Ayoko ng moro-moro na ilalagay nila. Kasi I'm planning in my part sa bilang sa chief ng RME4A, magkakandak po ako ng mga simulation exercise for that coastal community networks natin. Titignan natin how they going to respond in an information kung paano sila mag-report.
Ayun yung gusto nating makita ngayon sa kanila. So, ang gusto po natin ngayon makumpleto yung ating coastal barangays na at least one CBIN per barangay. Then eventually magkakaroon na po tayo ng mga exercises for them. At i-engage po natin talaga sila. So yung active role ng community ang gusto natin ngayon. So, sir, question. So, sa RMU4A, how many MARPSTAs do you have? We have 3 MARPSTA and each MARPSTA have at least 4 MLETs except for Cavite na meron lang pong 2. Meron po tayong Batangas MARPSTA, Quezon MARPSTA, and Cavite MARPSTA. Kasi yung ano naman po, wala naman pong dagat sa Laguna. Although may Laguna Lake, meron po tayong MLET doon na Laguna MLET po. Under siya ng Batangas MARPSTA. So sa Rizal po, ganoon din po, covered na po siya ng Batangas MARPSTA. So ayun po, yung tatlong coastal provinces natin, meron po tayong MARPSTA dyan and meron po silang respective maritime law enforcement teams. So you follow the division of yung national government, kung ilang barangay, ganon. O talagang coastal community lang. Bibilangin nyo lang yung mga nasa coast na barangay. Priority, ma'am, priority. Siguro pagka na-perfect namin po yung mga coastal barangays na yan at saka coastal municipalities and cities na yan at talagang na-enhance namin ang presence ng CBIN na yan at nakita namin na active sila, maybe we can extend our efforts to other barangays even not in coastal. Kasi alam naman po natin na lahat ng mga dumapo sa coastal pupunta rin naman sa may lupa yan at makikita niya at kailangan natin ng impormasyon para sa kanila. Ayun po yung logic. So yung papasok naman sa dagat galing sa may lupa, kailangan pa rin po natin ng impormasyon galing sa kanila. So that's nicer, no? That you really want a SBIN and now data. You want data. So nagiging data-driven po kayo. Once a week baka nyo yung hinihingi yung report sa kanila. So like may template na po kayo. Templated na Yes, yung hinihingi yung data sa kanila. And do you actually do an analysis of the data? At meron po bang nalalaglagan ng yung mga data na nakukuha nyo sa buong Pilipinas? Meron po ba siyang napupuntahan? May repository ba ng data na nakukuha sa lahat ng mga SBIN? In my effort, ma'am, actually ginawa ko sa Region 5 na ongoing pa rin yung nila, yung pag-collect nila ng data. So, na-devise ko po itong sa Region 5, ito yung pangalan niya Regional Maritime Unit 5 Geographical Information Dashboard. So, yun po yung ginawa po nating Ngayon po ginawa ko naman po sa may Regional Maritime Unit 4A. So, yung dashboard po na yan, so makikita mo, map-based siya. So, pag kinlik mo yung region, makikita mo yung entire map ng 4A and mag-highlight doon yung lahat ng coastal provinces na meron tayong stations ng MARPSTA like Batangas, Cavite, and Quezon. Ngayon, pagka kinlik mo yung province na yon, yung mismong MARPSTA na yon, ma-highlight lang yung kanyang probinsya at makikita mo naman doon lahat ng coastal cities and municipalities. And if you're going to click that municipality, lalabas naman yung coastal barangay ng munisipyo na yon. And then yung naman yung barangay na yon, ang lalabas naman niya yung lahat naman yun, lalabas yung mga demographics niya na nasa area. Pati yung mga pangalan ng mga mayors, contact numbers nila, even pictures of the chief of police, contact numbers ng mga yan, lahat yon. So what I'm trying to explain to them is kahit nandyan lang po kayo sa tapat ng computer ninyo, mararamdaman ninyo para kausap nyo si Kapitan kasi nandun sa may data nyo. At yung lahat ng activity na ginakandak nyo, dapat i-map-based ninyo. Even the arrest of illegal fishing or whatsoever, any activity, kailangan nakamapa tayo. So when you put that thing in a single map, makikita mo paano ka mag-ooperate. So makikita mo siya, ma-strategize mo yung yung operation mo para malimit mo yung paggastos ng maraming resources, not only the gasoline but also the human, yung pagod. At again, precise yung target, ma'am. Ayun yung gusto ko mangyari sa kanila.
Very Hindi good. yung parang sporadic yung laro, parang Yes. shotgun style na tuhumit Yes. mo yung concern ng lakad. Gusto ko Yes. may pupuntahan talaga sila. So Oh, I'm so happy teaching, to I'm introducing that to my station chiefs and my MLET chief. Nako, It's high time na hindi lang yung RC o ang regional chief ang nag-iisip ng ganyan. Dapat kayo. I'm inculcating them into the lowest PNCO ko yung sense of accountability and responsibility. I want that every PNCO, kahit patrolman yan, ay magkaroon siya ng ownership sa at least 1 or 2 or 3 or 5 coastal barangay or coastal community na anything na ano man ang itanong ko sa kanya ay kaya niyang sagutin kahit na pangalan ng aso ni Kapitan, kaya niyang sagutin sa akin. Gusto ko ganun na yung utak ng mga pulis natin ngayon. Ay, ang Ay, sa part ganda. Ang ganda, sir. So, nagdi-digitalize ka and you are becoming data-driven. And you started with Region 5 and now you're doing it again here in RMU 4A. Yes, ma'am. Sana buong Pilipinas na, sir, ganon. Siguro Para ma'am, apektado tayo. pagka naging blueprint yan, pagka na-appreciate naman taas, siguro, pagka na-collate namin dito yung inputs namin, we can suggest na gawin nilang web-based or whatsoever, gastusan na talaga ng Maritime Group, gawin lang web-based na even the director of the Maritime Group, sa lamesa niya, sa computer niya, he can Makikita check niya the yung activity of dashboard. individual policeman na under niya, kung Yeah. sino ba yon at anong ginagawa nun. Nasaan ba siya sa oras na ito? Parang ganun ang mangyayari dapat. Yeah. Sayang ang sweldo, malaki naman yung sweldo, dapat nagtatrabaho lahat. Amen! Oh my God! I'm so happy to hear that, sir. Talagang gusto mo efficient ang ating kapulisan at talagang meron tayong performance na hinahanap. Hindi, 'di ba? Hindi sweldo lang ng sweldo tapos ano nagagawa, 'di ba? Yes, I mean, ma'am. that's really nice. So ano yung ginagawa niyo, sir? Excel lang o gumawa Ma'am, ano kayo ma'am ng yan? software? Parang standalone system lang yan na input lang kami ng input sa isang hyperlink. Naka-hyperlink lang nga, hyperlink ma'am yan. Siguro by then kung may ano sa amin na program na maging web-based siya, maganda. But I'm trying to encourage talagang regular sila na merong specific PNCO to upload or to encode kung ano yung requirement nila. Pero yung general features o demographics ng area nila kailangan alam ko. Kahit na ultimong barangay dapat nakakarating sa akin. Gusto ko ganun po yung maramdaman ko sa table ko, sa lamesa ko. Maski hindi ako nakapunta sa barangay na yun, sa coastal barangay, gusto ko, nakikita ko si Kapitan doon. At pagka birthday niya, nababati ko siya ng happy birthday. That's nice. That's nice. That's really bringing yourself closer to the community. And siguro kikwento ko sa inyo, sir, na we were part of a research, EU-funded research called Safe Mode. This happened during the pandemic. And isa po dito sa natutuhan namin dun sa research is that yung datos na nakukuha natin sa ating daily operations, sa pagpupulis, dapat yung data na nakukuha natin ay nailalagay sa isang lugar, tapos na-analyze natin at na-share natin yung mga natutuhan natin na inanalyze natin. So, gathering the data, analysis of data, and then sharing the data, deep learning, di ba? Finding out ano yung issue, and then what do we do with that issue, and then the cycle goes on and on. Para yun yung safe mode. So, hindi pwedeng, wala tayong pakialam sa datos na nangyayari. That's why I always ask, anong issue? Anong concern? And then, dapat nakita natin na, okay, ito yung issue, now we want to eradicate that issue, solve that issue. Dapat hindi na siya mangyari over time. So, if you have a dashboard that say, okay, we have, say, 1,000 cases of illegal fishing, example lang, dapat may target tayo na by next year, na-reduce natin yan by 50%, by 80%, maging, or 100%, whatever the data is. But that is what it means to be data-driven in our operations on a daily basis. So congratulations, sir, na may data, meron ho kayong dashboard na ganyan. Sana po, mapalaki nyo po ba? And I'd be interested to see the data that you have and how you will improve it moving forward, because grassroots po talaga yung data ninyo. And
Napakahalaga po niyan, napakahalaga. So, wow, ang galing. Natutuwa po ako na may ganyan na kayong ginagawa. At sana nga, mapalaganap po ng kapulisan yung the way you are doing it, that you have a dashboard and very performance-driven din, no? Talagang may measurable. Yun yung gusto ninyo. Hindi ala suerte, but very, very precise. You want them to visit the mayor. You want them to know the birthday of the mayor para magigreet mo siya. You want to engage the community. You want to do a patrol. Ganyan. 15 days a month. Ganyan, di ba? So alam ng mga tao anong ini-expect mong gawin nila at sinusukat mo na ginagawa nila para naman talagang efficient ang iyong force. So congratulations, sir. I'm so happy to hear that. Hayaan nyo, pag nag-meeting kami sa advisory group, babanggitin ko yan para naman baka pwedeng ma-share pa sa ibang region at magawa rin sa ibang region. I'm happy to hear that. May question pa ba, Mika? Sir, we are nearing the end of our podcast. Maraming salamat in advance for gracing Anytime Maritime at sa mga lahat ng mga nakikinig sa Marpsta. Sana po hindi lang ngayon kayo nakinig pero makikinig every Tuesday 8 to 10 po ito. We are making sure that marami kayong matututuhan every time you watch Anytime Maritime. Okay, Kababbles, watching from Cavite Maritime Police Station, PNP. Ayan. Sir, tingnan mo dyan yung vessel tracker, ha? Mag-aral kayo kasi that's the way to go. Digital na dapat tayo. Kaya kailangan alam natin yan. Watching from Mauban, Mlet, God bless. From Jansen, James. RG De Leon, watching from Quezon, Marpsta. Red Shanks, God bless PNP, MG, and Anytime Maritime. Yay! Hael Diali, watching from Quezon, Marpsta. Ay, nakakatuwa na tayong Pilipino, ang hilig natin sa God bless. Ibig sabihin, tayo talaga, maka-Diyos tayo. Mats Franco, salute po sa inyo, sir. Hindi lang sa PNP Maritime Group, kundi sa lahat ng kapulisan. Maraming salamat sa paglilingkod nyo sa ating bayan at sa kababayan. God bless you all po. Oo nga, sir. Thank you. Thank you for your service. Idumay Abdullah, God bless PNP Maritime Group. Yeah, nakakatuwa naman na talagang tayo. Maka-Diyos tayong tao. Koban, watching from Cavite, Marpsta. Yan, pinapakita nyo talagang support nyo kay sir. Maraming salamat at sa Anytime Maritime. Okay, Jacel Garan, watching from Quezon, Marpsta. Cute ng baby nila, sir, oh. Speed Bagal, watching from Cavite, Marpsta. Speed Bagal. Ito mo naman ang humor ng Pilipino. Aljon, watching from Cavite, Marpsta. Okay. Gons Roll. Yay! Sir, parang nagpapa-attendance sila sa'yo. Kaya dapat pala may attendance sheet ako dito. Odds you, Balaji, watching from the Villeta. Okay, Kabab, okay. Yeah, Kababos, watching from Cavite Maritime Police Station, PNP. Yes, thank you so much. Salamat. Uy, taga Palawan, dinalaw ko kayo. Watching from Palawan Maritime Police, SOU2. God. Ang ganda po ng station nyo doon, ano? Ang laki, ang linis, ang ganda pa dahil malapit sa nasa Honda Bay. So, napakaganda, di ba? Watching from Calawag, Mlet. Ryan Lim, thank you. Cute ng baby mo, Ryan Lim. Okay. Jude Cedilla Jr., God bless PNP Maritime Group. Yes, God bless talaga. Miranda George, God bless po, sir. Wow. Dami nating blessing ngayong umaga, sir. Dami nating blessing. Okay, sir. Okay, meron pa. Noel Sereno Buen, watching from Cavite. Lethal Clap, God bless PNP MG. Clara, watching from Cavite, Marpsta. Alam mo talagang solid ang PNP MG. Di ba kayo po nanalo dun sa contest ng video? Tama ba? Oo, tama. Galing talaga. Uy, Hyperscope, thank you. Congratulations. Award din yan dun sa Marina event. Alam mo ba, sir, sinamahan ko si Colonel Abaw, nag-courtesy call kay Marina Administrator Sonia Maluluan. Dahil gusto nga pong makilala ng PNP Maritime, mag-courtesy call. So, sinamahan ko po sila doon. Juana Marcos, good morning. God bless.
Donna Abella, thank you ma'am sa discount. More blessings. Yes, gamitin nyo po Okay, watching from RMU. Okay, yes. Chinese ang pangalan niya. Chinese ba yan o Korean? Hindi ko to ba? Hindi. Sir, closing parting words before we say goodbye to our viewers and yeah, to all the young ang target market natin dito yung mga young maritime students, young maritime professionals. So ano po ba ang parting words nyo, sir? Unang-una, nais ko pong magpasalamat kay Ma'am Mary Ann Pastrana for catering the Regional Maritime Unit 4A para i-highlight yung ating mga projects. And not only the Maritime 4A but the Maritime Group. Ma'am, thank you very much po sa inyong Anytime Maritime. At naihahayag po namin kung ano po yung gusto namin ipahayag na magandang ginagawa ng kapulisan. Doon po sa mga nakikinig, lalong-lalo na sa mga millennials natin o mga kabataan na may pangarap na maging pulis o maging member ng maritime. Ganito lang po yan. Ang pangarap po natin, hindi lang natin dapat iasa sa ating kapalaran, kundi dapat panindigan po natin sila. Ano man po ang mga hindrances o mga challenges na dumaan sa inyo para hindi nyo matupad ang pangarap nyo, wag po kayo susuko. Maging pinansyal, emosyonal, lahat. Wag nyo susukuan yan. At laging siyang isipin bago matulog sa gabi. Lagi po nyo isipin yung pangarap nyo, lagi kayong pagdasal. Habang gumigising kayo umaga, malapit na kayo sa pangarap ninyo. Kahit ano man po yan, kahit na hindi pagpupulis, basta pinangarap nyo at laging siyang iniisip, mangyayari po yan. Basta wag po kayong mawawalan ng pag-asa at wag bibitaw sa ating pong may kapal. Tandaan po ninyo na ang ating Panginoon ay may plano sa atin, ano man yun. Hindi man yan nakikita natin na pabor sa atin, parang kamalasan, pero may plano yan. Merong great plan yan. Hanapin nyo, you always look to the brighter side. Ako po bilang kuya na ninyo, wag naman tatay kasi bata pa naman ako, kuya siguro, ang advice ko sa inyo kapit lang, go to your dreams, live for your dreams, at wag kayong bibitaw sa ating Panginoon. Mula po sa PNP Maritime Group at sa ating regional, sa ating director ng PNP Maritime Group na walang iba kundi ang aming boss na si Police Brigadier General Jonathan Cabal. At ganoon din po ang ating Chief PNP na napaka-straight sa kanyang mga polisiya at talagang nararamdaman namin ang proper guidance mula sa kanya. Ako po ang inyong Regional Chief ng Regional Maritime Unit 4A, Police Colonel Rick Dalmacia, nagpapasalamat at umaasa na kami po ay inyong ipagdadasal lagi-lagi. Salamat po, ma'am. Sir, you're truly an inspirational leader. Talagang damang-dama ko talaga yung iyong dedication at saka pagmamahal sa kapulisan, sa bayan, at sa environment. Maraming salamat po for joining us in Anytime Maritime. Count on us to be really supportive and pray, and we will pray for you, the PNP Maritime Group. Until next time, hindi po ito huli, sir. Pwede pong mag-round 2, round 3 tayo dito sa Anytime Maritime. And hopefully all of the PNP Maritime Group will be part of Anytime Maritime. Pag-usapan po natin ang dapat pag-usapan for a stronger maritime industry. Thank you very much, Colonel Rick Dalmacia. And hopefully I see you face-to-face sometime soon. So, Yes. Signing off from New York City, USA. At ikaw po, sir, ay nasaan ka, sir? Ma'am, nasa Bicol ako ngayon, ma'am, kasi sad to say, ma'am, yung aking kapatid ay pumanaw kagabi. I had to attend with her.
dito sa amin sa Camarines Sur. So, Oh my. kagaling ko lang ang biyahe kaya dito sa may ano ako sa Alright. bahay, ma'am. Naku, sir. Kapitbahay namin, nakiki-internet. Naku, condolence, sir. Condolence po. Yes, ma'am. Thank you very much, Naku, ma'am. and thank you for joining us despite the grief and your loss. Yes, Anyway, so thank you everybody for tuning in. Until next Tuesday, anytime, maritime. Thank you. Bye.